Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, Google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. So ayun na nga mga Mars, may nag-comment sa ating previous video. Nagaling kay Yojuan or Yojuan Hero at ang sabi niya ay, okay ang chismis ngayon sir ha, sana lang din sir may magpa-survey naman about sa federalism para habang maaga, makita if gusto ng tao talaga ang federalismo. Pops mo, may hirapan tayo dito. Kasi syempre kailangan natin ng cameraman dyan. Dapat may maayos tayong audio setup. Lilibot kayo kung saan-saan para magtanong sa mga tao. Maulan pa naman yun, tapos biglang titirik ang araw. Syempre kailangan mo din kumain para may energy. Hindi naman kasi tayo sponsored ng kahit sino eh. Saka sino namang si Raulo ang gagawa niyan? At nandito tayo ngayon sa Plaza ng Binyan City, Laguna para isagawa ang kauna-unahang chismisan Kali Survey. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party. Huwag na natin patagalin pa. Ang ating tanong sa mga taga Binyan, Laguna ay, payag ba kayong palitan na ang ating 1987 Constitution? Ano sa tingin nyo say nila? Tara, let's find out. Sir, nagso-survey kami para sa YouTube video ba? Pwede ba magtanong? Madali lang sir. Payag ka ba ma'am, napalitan na natin yung 1987 Constitution? Ang choices nyo is, hindi, the best yung Constitution natin ngayon. Or oo, palitan na natin ng Federal Parliamentary with Open FDI. Ito yung sinusulong ni Senator Robin Padilla. Or undecided pa kayo? Undecided. Undecided? Undecided pa. Undecided pa sir. Anong sa tingin? Payag ka na palitan? Ikaw sir? Okay lang na? Undecided pa kayo man? Sa ngayon, undecided. Undecided pa. Undecided pa kayo sir? Maganda palitan na lang. Palitan na po. Wala kaming knowledge sa mga ganyan eh. So undecided pa kayo? Ikaw sir? Narinig ang mga ganyang bagay. Undecided pa kayo sir? Okay, yung dating constitution, yung mga So ayaw yung palitan? Oh. ito ba ang ni BBM? Si Sir BBM ang stand is, ano siya, pabor siya sa Federal Parliamentary pero hindi siya priority. Hindi ako. So ano ka sir? Yung federal. Sa pabor ka na palitan? Okay. Undecided ako dyan. Undecided pa. Para sa akin sir, palitan na. Palitan? Federal. Sir, ikaw, ano sa'yo? Ayaw din na. Palitan na din. Undecided ka sir? Ikaw sir? Hindi ka pa undecided. So dalawang undecided sir ha. Payag ka ba na palitan natin ng ating 1987 Constitution? Ayaw. Ay, hindi ko na sinabi. Hindi ko na sinabi yung choices. Para alam mo, ang choices mo is hindi. The best yung Constitution natin yun. O palitan na ng Federal Parliamentary with Open FDI. Federal ako. Mukhang informed si sir ha. At undecided. So, Federal. Payag ka? Papayag sa'yo, payag ko. Payag ka. Ayaw niyong palitan. Ayaw niyong palitan. Boss, okay lang bang mag-survey? Naggagawa kami ng YouTube video eh. Payag ba kayo na palitan na yung ating Constitution ngayon, 1987 Constitution? Ang choices is hindi, the best yung Constitution natin ngayon. Or oo, palitan na ng Federal Parliamentary with Open FDI. Ito yung sinusulong na federalismo nila Senator Robin Padilla. Or undecided pa kayo? Contestant number 1? Yeah. Okay. For me, it's undecided. Okay. Paco Be. Okay. Contestant number 2? Undecided. Undecided. Shout out sa pamilyang Immuneers and sa probinsya. Oh my gosh! Kaya mo yan, ma'am. Eto, payag kayo. Undecided po. Undecided, sir. Dalawa kayong undecided, sir. Kayo. Undecided. Undecided. Hindi ko alam. Undecided. Pag hindi nyo alam, undecided. 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 Para sa akin, generation ako eh. Di payag din lang. Payag kayo, sir. Hindi ko pa masabing kasi hindi pa ako sigurado eh. Ilalagay ko undecided, sir, No. No, hindi. Yung 19. Ayun, sir, ko sigurado. Vote natin for transparency. Okay naman. So, pakas natin. Okay, payag ako, palitan na yan. Hindi pa. Undecided, ma'am. Laga? Hindi ako payag. Ay, hindi kayo payag. Lagay natin. Hindi. Ano? Ayaw nyo pa ako? Undecided? Ako po hindi. Ayaw nyo. Yung ganun pa rin dati. Ayaw mong palitan? Palitan kayo. Palitan. So, pabor ka sa palitan? Oo. Dapat palitan eh. Palitan. Oo. Ako document ako. So, undecided pa kayo, sir? Hindi. Hindi ko masyadong alam ng
Undecided pa kayo, sir? Mami, nagsasurvey kami para sa YouTube video ba? Okay lang bang magtanong? Isang tanong lang. Ang tanong lang, ma'am, is payag ka ba na palitan na ang ating 1987 Constitution? Para sa akin gusto ko. Gusto mo palitan? Lagyan natin, oo, palitan. Undecided. Undecided. Kasi hindi ko pa siya ganong Correct. naiintindihan. Pag hindi pa masyadong aralin muna. Pag talagang naiintindihan, mag-decide ka. Para sa akin, okay na yung ngayon eh. Ngayon, huwag nang palitan. Huwag nang palitan. Saan kayo, ma'am? Kasama ko na rin yan. 2 in 1. Or hindi pa kayo decided? Undecided? Okay, good na. Papalitan? Palitan din ako sa niya na palitan. Okay. Hindi subukan natin yung yung federalismo. So, payag kayo? Payag ako. Shoutout nga pala sa pamilya ko sa Newgan, Kabuyaw, kay Lourdes at anak ko si Claire. Payag ka, sir? Payag. Undecided ako dyan. Ako payag ako palitan yung 1987 Constitution. Ang dami kasing butas nun eh. Ang nakikinabang lang doon yung mga, alam mo na, mga mababatas natin na corrupt. Kaya pabor ako sa federal. Oo, hindi, or undecided? Oo. Payag kayo, sir? Undecided po. Undecided na lang. Undecided, sir. Undecided pa sir eh. Undecided ka ba? Sir? Undecided din sir. Undecided. Sa akin, undecided pa ako kasi hindi ko pa masyado naintindihan yung federal. Tama. Kaya mas maganda, maliwanagan muna tayo kung anong klase yung naging sistema ng Pilipinas tungkol sa federal. Gusto ko dati pa rin. Ay, dati kayo? Okay, sige. Undecided. Undecided. Huwag nang palitan. Napalitan. Ito, ma'am. Hindi naman po siguro kailangan magbago ng mga ano-ano po sir eh. Kasi So, retain yes po, tayo. nasa tao lang din naman po yung kung paano napatatakbuhin yung buhay nila eh. Undecided ako. Undecided kayo. Undecided pa sa ngayon. Undecided. Undecided. Gusto ko palitan ng yung bagong, yung tinatawag na federal. Federalism, di ba? Ang boto nyo? Siguro undecided. Undecided. Kasi yung 1987 marami pang proseso na babaguhin yan. Kagaya itong federalismo, mahaba rin na proseso at marami pang diskusyon. Maganda yung federalismo, kaya lang sa ngayon undecided. Marami pa tayo dapat na unahin na problema sa kinakarap sa ngayon kaysa yung sa mga batas na yan. Undecided daw sir. Undecided. Ako, all-timer ko eh. Di siyempre hindi. Ayun. Okay. Wala akong naging kitang problema sa 1987 Constitution. Maganda sinasabi mo, federalismo, kung mayaman ang bansa natin. Ikaw, sir? Actually, hindi ako makakasagot eh. Yung father ko na lang kasi So, undecided ka pa? undecided pa ako. Undecided po. Undecided? Ikaw, ma'am? Ayun na ngayon. Undecided. Yung pangalawa ay oo, pwedeng palitan ng ano ba yun? Palitan ng federalismo. Federalismo. Undecided. Undecided. Oh. Kaya ngayon, di po ako makakapag-decide kasi ngayon ko palang nabasa o na ano sa inyo yan eh. Ganun din po. Undecided. Para po sa akin, mas maganda kung magstay na lang po sa 1987 Constitution. So, stay tayo. Apo. Ikaw, ma'am? Ganun rin. Ano, ma'am? Stay. So far talagang yung siyempre yung original pa rin dapat ang So, stay tayo. yes, stay po. Okay. Ikaw, sir? No comment ako dyan So, undecided ka, sir? Huwag na. Huwag na po palitan. Ikaw, ma'am? Huwag na rin. Huwag na po. Kaya, ma'am? Tatlo. I think undecided pa ako. Undecided Kasi ang hirap mag-decide kung mag-oo ka or hindi. Kasi hindi ko pa napag-aaralan. Mas Pag-aralan mo. Hindi Okay. Undecided ba sir? Undecided pa. Undecided pa rin. Undecided. Undecided din. Undecided din. Undecided. 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 Save. No po kayo. No. Si ma'am. Undecided. Isang no, undecided. Okay. Hindi. Ayaw mo palitan. Okay. Ano po? Hindi. Hindi po kayo payag. Hindi po. Hindi po kayo payag. Okay. Undecided. Undecided po. Kasi wala akong idea. Pag-aaralan niyo pa. Oo. Undecided sir. Undecided ka, sir. Payag ka ba? Choices is hindi. Huwag na nating palitan yung konstitusyon natin ngayon. Mas maganda kung palitan. Yun yung second option eh. Oo, palitan ng federal parliamentary. Oo, payag ako ron. Federalismo. Opo. Or undecided ka. Hindi po. Talagang mas maganda kasi na ano ko rin. Marang may idea na rin ako doon sa federalismo dahil napapanood ko doon sa mga nag-vlog ng ano. Maganda. Okay. So, yun na nga po. Nakuha na natin ang pulso ng mga taga-Binyan Laguna tungkol sa issue na to. Saan kaya sa tingin nyo ang susunod nating bayan na tatanungin? Comment down below at malay nyo, sa bayan nyo na yung susunod na Chismisan Kalye Survey. Lit. Roll up to the party. Roll up to the party. Roll up to the party. Roll up to the party.
Game! Ito na ang mga chismis na nasagap ko this week. Chismis of the week. Cardo Dali sa inyo, hindi pa rin mamatay-matay. Hindi na maintindihan kung ang probinsyano ba itong pinapanood nyo o Aquaman o Panday. Nakakalakas ng mga posing yan, no? Lakas maka Poseidon. Son of Zeus? Ikaw ba yan? Speaking of Zeus, Zeus Velasquez, also known as Kidlat, sinilang na. Congrats kila V at sa kapitbahay niyang si Kong TV. Power! May nanalo na sa Grand Lotto 655 na may jackpot price na 401 million pesos. Malulungkot sana ako at hindi ako yung nanalo. Kaso feeling ko mas nalulungkot sa akin yung may hawak ng ticket na to. Naku, sayang Pops, kinulang ka ng isang alay sa mga bathala ng loto. Better luck next time. National Aeronautics and Space Administration o NASA naglabas na ng mga images na galing sa James Webb Space Telescope. Mas makikita dito na maayos ang Carina Nebula, Stefan's Quintet, Southern Ring Nebula at atmosphere composition ng exoplanet WASP-96b at di hamak na mas malaki ang lens ng JWST sa Hubble Telescope. Kaya mas malayo din ang kanya makikita through space. Kaya nitong sumilip ng up to 200 million years after the Big Bang. Ganun katindi mga beshi. Pero ang mas matindi yung kakapalan ng mukha nito ni Maria Ressa. Kawalan daw sa mga Pilipino kapag daw siya ay unjustly na nakulong. The nerve, be! Kami talaga from the CEO of one of the least trusted news outlet ng ating bansa. Pero siguro nga kawalan sa mga Pilipino. Sa mga Pilipinong nakatira sa 1,700 islands. Ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? 1,700. Mga Pops na kamote riders dyan. Ingat-ingat na kayo sa daan. Lalo na sa mahilig zumigzag sa bike lane dyan. Baka mo to. Oo. Bike lane na magkano lahat to kaya pag pinabos mo? Kulang 70,000 yan. Isa lang yata bayaran mo dyan. Ha? Isa lang yata bayaran. Hindi, lahat yan. Halos 70,000 pesos daw ang naging violation ng isang rider galing sa mga no contact apprehension penalties. Totoo ba yan? Grabe naman yun. Ride safe na lang sa inyo, Pops, ha? Critics ng hindi pa ipinapalabas na pelikula, akalain mong finact-check ang isang scene na ginamit nila sa trailer. Kesyo wala naman daw mga sulo ang mga tao. Yung violente at puwersahan nilang pinasok ang Malacanang noong February 1986. Ewan ko lang, ha? Baka kasi pelikula lang ito. Hindi pa kasi natin alam kung anong takbo ng istorya ng pelikulang yan, eh. Documentary type ba ito o based on reality? O may dagdag na creative take ang director dito? Baka katulad dun nung imaginary character ni Joven sa General Luna na hindi nyo naman ata finact-check at hindi kayo gumawa ng ganitong ingay, eh. Baka lang naman. Baka pwedeng panoorin muna natin yung pelikula pag showing na. Okay lang ba? May lakad ka, girl? Gigil na gigil mag-fact-check, nagmamadali. History is like chismis issue now on its second week. Dahil naman ito sa pag-post ng isang dating artista na si G-Tonji. Kung paano daw siya sumama sa pagmarcha sa mga daan noong 1986 nung kabataan niya. Pero nung finact-check siya gamit ang isang article sa Inquirer, parang hindi naman ata nagtutugma. Ang depensa niya ay mali daw ang nakasulat sa article at may ebidensya daw siya. May ebidensya ka at mukha naman nagsasabi ka ng katotohanan. So most probably, baka mali nga yung article nila sa Inquirer. Kaya anong gagawin natin ngayon? Iko-correct natin kung ano ba talaga yung nangyari. Historical revisionism. Parehas lang to nung issue sa mga sapatos ni Madam Imelda. Dati pinaparatangan siya ng luho at kalayawan lang daw niya itong mga sapatos na ito. Pero recently, natuklasan natin na karamihan sa mga sapatos na ito ay bigay sa kanya ng mga Marikina shoemakers. 10 pairs a week. Many of the pairs of shoes found in Madam Imelda's closet were made in Marikina. Bago po namin i-present sa market yung aming design, binibigyan po namin si First Lady Imelda Marcos na at least 10 pairs of shoes every week. Maybe that's the reason why she has a lot of shoes, no? Because many of them were gifts from the Marikina manufacturers. At yun fineflex niya sa mga gatherings na pinupuntahan niya to promote local shoemakers. Kaya siguro dumami ng ganun yun eh, kasi iniipon niya. At pinapahalagahan niya yung mga regalong binigay sa kanya. Hindi katulad ng iba dyan. Yung regalong ibinigay mo, para ng ukay-ukay na binebenta sa iba. Mindset ba? Mindset. Nag-flex na naman ang Angat Buhay. Ngayon naman, tungkol sa kanilang relief operation sa Banawe, Ifugao. Okay naman yun kasi tumutulong sila. Kasi na-issue na naman sila dahil ang mga relief goods nila ay nakahalo sa mga relief boxes ng DSWD. Agad naman itong nilinaw ng ahensya na hindi daw dumadaan ang mga tulong ng gobyerno sa mga NGOs. Ha? NGA? Bago na? Sinong tuligan nagsabi niyan? Kaya ay free publicity na naman ang Angat Buhay. At ito na naman ang laman ng mga mainstream media. Nakakahiya naman sa mga military natin. Natuloy-tuloy ang clearing and relief operations doon no? Nakakahiya naman sa mga police sa Bureau of Fire Protection natin. Natuloy-tuloy din ng relief at clearing operations nila doon no? Hindi. Huwag kayong mahiya. Huwag niyong ibalita. Ang ibalita natin ng ibalita ay ang Angat Buhay. Ito kasi yung deserving ng national level news reporting ng ating mga professional journalists. Former President GMA binisita si former President Rodrigo Duterte. Ano kayong pinagchichismisan nitong dalawang to? Sino na
naman kaya ang paiikutin nila sa chessboard? O baka naman gusto lang sumama ni GMA kay PRRD na mag-ride? Former President Rodrigo Duterte nakatanggap ng very good satisfaction rating mula sa SWS survey. What a way to end your term. You already, talaga namang hashtag salamat PRRD. Senator Robin Padilla, inuumpisahan na ang pagsulong sa federalismo. Isa ito sa 20 priority measures niya sa Senado. Magkakaalaman na kung sino ba talaga sa Senado ang gusto ng tunay na pagbabago. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, let's correct the Constitution. At yan ang Chismis of the Week. Shoutout sa aking dating kaklasmate sa St. Francis de Sales Minor Seminary na sobrang gwapo at matipuno na talaga namang boy next door ideal guy. Na si bro Nino Joseph Corona. Shoutout sa'yo, Pap. Ganda nung introduction ko sa'yo, ha? Wala ba tayong pa-Gcash dyan? Ba't Okay lang ba? Gamitin namin sa video? Thank you, sir. Gamitin sa video. Okay lang. Okay. Thank you, sir. Okay lang, sir. Gamitin namin sa video yung sagot niyo, sir. Okay lang gamitin yung sagot niyo sa video? Okay. Thank you, mama.